Sige, kain. So, yung 7 days natin ay pagsabayan ng kain dito sa mga 25 days na piglet. So, sa tupit, hinarangan ko kasi maghapong kuli silang hindi sinama sa inahin para pagdating ng hapon, kain lang sila ng pigs. Ganyan pong ginagawa ko mga kapigmate pag malapit na pong magwalay sa mga piglet. Ang ginagawa ko po para mas malakas kumain yung piglet pagdating ng walay o pag nakuha ng buyer natin, malalakas kumain yung piglet. Sa loob ng maghapon mga kapigmate, binubukod ko yung mga piglet sa inahin. So ito may harang tayo. May harang tayo mga kapigmate para hindi makapunta dito sa inahin. Tapos yan, saka pagdating ng hapon, saka natin papakainin. Pero sa tubig nila mga pigmate, unlimited po tayo. So yan yung tubig nila. So, yan. Yan tubig nila. Unlimited po yan. So hindi ko tinatanggal ang tubig nila. Saka sa tubig, wala akong nilalagay ng kung ano-ano. Normal water lang mga kapigmate. O normal na tubig. Ayun. Mga 6 days natin, malalakas na rin kumain. So pagkakain, diretso tubig. Yung iba, tulog lang. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kapigmate, naglagay na tayo dito ng harang. Naglagay na tayo dito ng harang kasi tag-ulan ng mga kapigmate. Nakikita ko, hindi ko napabali sa pagmasid-masid ko mga kapigmate, hindi kinakaya ng mga piglet kung tag-ulan tapos walang harang yung palibot nila. So ayan, kaya meron tayo. Para kahit saan sila pumesto, hindi sila masyadong malalamigan. So ito bali ibabalik ko itong mga to dito sa inahin o tatanggalin ko yung harang na to mga kapigmate pag naubos nila yung pagkain. Pero hanggat hindi nila nauubos yan, hindi ko sila ibabalik dito sa inahin. Kaya yung nilagay nating feeds dyan ay yung alam natin dapat yung tansyado natin na kaya lang ubusin ng piglet. Ayan. Sige, kain lang naiingit sila dito sa malalaki kaya napapakain namin sila. So sa piglet natin mga kapigmate, so ito 6 days old na piglet mga kapigmate. 7 day old na piglet mga kapigmate. Day 2 pa lang po, naglalagay na ako ng pagkain dito sa kanilang kainan. Kasi yung mga piglet po mga kapigmate ay curious po sa lahat. Lahat po ay tinitikman nila. Kaya naglalagay na ako dito ng pagkain. Ito mga kapigmate, siguro mga 15 days. Since birth mga yan, so malalakas na rin yan kumain. So natikim-tikim na rin po sila. So ang langaw ngayon mga kapigmate, mapapansin nyo sobrang langaw ngayong panahon na to. Basta tagmangga talaga. Pag tagpag yung babuyan nyo mga kapigmate, at alam nyo hindi malangaw, tapos biglang nagtaglangaw, mga kapigmate, biglang dumami yung langaw, alam nyo na. Hindi po yan dahil dun sa manok natin mga kapigmate, o dun sa layer chick. Kaya po ganyan mga kapigmate na napakalangaw ngayon dahil kung napapansin nyo yung sa mga bakuran nyo dyan, yung may mga mangga, naglalaglagan ngayon mga kapigmate yung mangga. Sobrang dami mangga ngayon. Naglalaglagan, hindi na pinapabayaan na lang sa puno at hindi na kinukuha. Kaya sobrang daming langaw din ngayon. Tapos sinabayan pa ng biglang ulan, ayan na, lalo na mga kapigmate. Pero sa tag-ulan naman na yan mga kapigmate, bali na-experience ko yan na pinagmamasdan ko. Halos may isang buwan din na taglangaw. Basta yung hindi natatapos yung mga nalalaglag na mangga, kaya maraming langaw. Mga piglet natin, kahit na sobrang lakas ng ulan din dito kanina, yung tilansik dito, pumapasok. Yung ibang piglet natin nandito. Tapos yung iba, pinagmamasdan ko, medyo nagchichill sila. So, alam natin mga kapigmate, na kailangan ng mga piglet na gano'n ng heater. So, sa heater mga kapigmate, gantong age mga kapigmate, pinagmamasdan ko pa kung pwede nang walang heater. Kasi yung mga nakaraang natin, ng mga tag-ulan, so kagaya nitong 25 day old na piglet, hindi to nakatikim ng heater since birth. Simula nang pinanganak sila, hindi sila nakatikim ng heater. Ito namang mga piglet natin, yung 7 day old mga kapigmate, pinagmamasdan ko pa kung kakailanganin na nila ng heater. Pinagmamasdan ko yung tulog nila mga kapigmate. Kanina habang natutulog sila, hiwa-hiwalay. So tingin ko hindi pa. Mamayang gabi, grurubing ulit tayo dito mamayang gabi. Titingnan natin kung mayroon na dyan mga piglet. Ito malalaking to o kahit ito malilit na to. Pag natutulog sila ay yung patong-patong mga kapigmate, doon ko na sila lalagyan ng heater. Pag nakita ko silang patong-patong kumatulog. Pero kung hiwa-hiwalay pa rin sila matulog mga kapigmate, goods pa rin yun sa mga piglet. Hindi pa nila kailangan ng heater. So sa pansamantala natin, dahil biglang nag-ulan, sunod-sunod na yung ulan, ayan, ito lang muna. Paikot po yan mga kapigmate
paikot. Yung dito lang sa harapan ng inahin ang hindi natin nilalagyan kasi yung inahin mga kapigmate, kailangan po niya ng hangin talaga, yung hindi siya naiinitan para hindi po siya hingalin. So, makikita nyo yan, paikot yan mga kapigmate para kahit saan yan pumesto yung mga piglet natin, hindi lamas masok yung lamig. Ayan. Dito sa side na to, hindi rin po natin nilagyan mga kapigmate kasi pag naglilinis tayo ng dumi, kailangan natin ng mabuksan to or pag-i-spray natin ng panlinis ng para malinisan yung kulungan. So kailangan open to. Yung kabila ito, kaya kailangan ko ditong harang na harang tong palibot kasi 7-day-old pa lang yung mga piglet natin. Papansin nyo, yan, paikot yan. Paikot yan mga pigmate. Ang pinaka lang natin, hindi lang natin nilagyan ng sako dun sa uluhan ng inahin. Kung mapapansin nyo mga pigmate, ngayon pa nga lang medyo hinihingal na yung inahin natin. So yan yung bilis ng ng kanyang tiyan. Pero okay pa naman yan. Sa gantong panahon kasi mga kapigmate, yung piglet ang kailangan nating bantayan, check natin kung anong mga kailangan nila at kung anong masama sa kanila. Kung anong pag may nakita kayong pangit o mali sa piglet, gawan agad natin ang paraan para hindi tayo magka-problema. Sa gantong taglamig mga kapigmate, base sa experience ko sa katagalan na rin ng pag-aalaga mga pigmate, basta gantong taglamig, ang pinakakalabang ko dito mga kapigmate ay yung magtatayong piglet. Yan. Yung magtatayong piglet ang kalaban natin dito. Kaya yan, prevention tayo mga kapigmate, prevention agad. So unahan na natin yung pwedeng dumatong sakit sa kanila o pwedeng maging problema natin sa piglet. Unahan na natin. Dapat mauna tayo sa sakit, mauna natin nagawa ng paraan. Ayan. Eto, pag nakita ko to, yan, mukhang hindi na mauubos yung pagkain nila. Pag hindi nila naubos mga kapigmate, bibigay natin sa inahin para walang sayang. So, ito naman, yung pagkain ng mga piglet na to, pag hindi rin nila naubos, bibigay din natin dito sa inahin natin. Wala dapat tayo masasayang. Ito naman, dahil mga piglet pa sila, ang feeds na tinatagal ko dito, kunwari, mga 5 oras. After 5 hours mga kapigmate, pinapalitan ko na yung feeds dito para hindi siya masira. Pinapakain ko dito sa inahin, walang sayang. Tapos ito naman mga kapigmate, dito sa mga piglet natin na to, pag hindi nila naubos to, tatanggalin ko na. Papakain na natin sa inahin natin. So yun lang mga kapigmate, good morning sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo yung setup natin ngayon. Prevention sa taglamig mga kapigmate. Yan. So yun. So mga kapigmate, sana nakakuha kayo ng idea dito sa ginagawa natin o setup natin. Yan. So yun lang. Saka ngayon, dahil dire-diretso ang ulan, nakapag-ipon tayo ng maraming tubig. So hindi na tayo iigib sa malayo. Yan. Dami natin pang paligo sa baboy. Ito yung mga pigmate tubig ulan. Yan. So yan yung stockan natin ng tubig ulan. Ito na may septic tank namin. Yan, ito yung tubig ulan. Yan, yun yung galing doon sa bubong. Tapos nilagyan lang natin ng PVC papunta dito. Yan, para magamit natin. Ito, malaki-laki na itong ating piglet. Yan. So yun, mga tapos na kumain. So ang iigibin ko na lang dito, ang hinahakutan ko na lang tubig ay inumin ng mga to. Hindi na yung pampaligo kasi sagana na tayo sa pampaligo nila ngayon. Maya lang balik na natin sa inahin yung mga piglet natin na binukod. Pag binalik natin to, mga unahan to sa pagdede sa inahin. So yung isa nga pala dito malit mga kapigmate, di ba may malit dito? 8 lang to, 2, 4, 6, 8. Para makahabol mga kapigmate, dito ko nilalagay. Kasi yung malit natin, pag dito natin sinasama, hindi siya makabuelo, hindi siya makadede. Kasi malalaki to mga to na pag-iiwanan siya. Yun, napag-iwanan yung piglet natin. Kaya dito ko siya nilagay. Ang ginagawa nyo naman dito, inaaway nyo yung maliliit. So okay lang yan, para makahabol lang. So yun mga kapigmate. Maghapon yan. Ingay. Mga gutom na mga kapigmate. So ayun lang, update ko na lang kayo mamaya mga kapigmate pag sinama na natin to sa inahin.